Mga ka-Hoops Horizon, ngayong episode pag-uusapan natin ang isang posibleng pasabog na pwedeng gumulo sa buong Western Conference. Isipin nyo ito, isang two-time Finals MVP, isang player na kayang mag-average ng halos 27 points per game, biglang magiging free agent sa kalagitnaan ng season. At hindi lang basta free agent kundi dahil sa isang kontrobersyal na issue na maaaring magpa-void ng kanyang kontrata. Oo, pinag-uusapan natin si Kawhi Leonard. Kung mapapatunayan ang mga aligasyon tungkol sa umano'y under-the-table arrangement noong pinirmahan niya ang kontrata, may posibilidad na magdesisyon ng liga na i-void ang kasalukuyan niyang deal. Ibig sabihin, mawawala ang natitirang malaking halaga sa kontrata niya at agad siyang magiging available sa merkado. Financially, malaking dagok ito. Hindi biro ang mawawalang daan-daang milyong piso kung i-convert natin. Pero sa basketball perspective, posible naging golden opportunity ito, hindi lang para kay Kawhi, kundi para sa mga contender na naghihintay sa gilid. Sa kasalukuyan, hindi maganda ang takbo ng season ng kanyang kupunan. Nasa bandang ibaba sila ng standing sa West at mismong si Kawhi na ang nagsabi na parang tapos na ang kanilang tsansa. Kapag ang franchise player mo na ang nawawala ng pag-asa, malinaw na may malalim na problema. Kaya kung sakaling maging free agent siya, hindi malayong piliin niya ang isang team na handa ng sumabak sa playoffs at may totoong tsansang magkampiyon. Tatlong koponan ang agad na lumulutang sa usapan, ang Los Angeles Lakers, ang Golden State Warriors at ang New York Knicks. Simulan natin sa Lakers. Alam natin ang DNA ng franchise na ito. Kapag may superstar na available, hindi sila nagdadalawang isip. Ang pagsama ni Kawhi sa isang roster na may elite playmaker at established core ay pwedeng magbigay ng instant defensive identity at clutch scoring sa crunch time. Isipin nyo ang lineup na may dalawang elite wings na parehong kayang magdepensa at mag-close ng laro. Sa playoffs, kung saan mabagal ang pace at half-court execution ng labanan, napakalaking bagay niyan. Sa kabilang banda, ang Golden State Warriors naman ay kilala sa kanilang motion offense at spacing. Kung mailalagay si Kawhi sa sistema na puno ng shooters at ball movement, bababa ang pressure sa kanya bilang primary scorer. Hindi niya kailangang umako ng 35 shots kada gabi. Mas makakapili siya ng spots, makakapagpahinga sa opensa at mafo-focus ang energy sa depensa kung saan siya tunay na nakakatakot. Ang isang healthy at motivated Kawhi sa isang championship system, delikado para sa buong liga. At huwag nating kalimutan ang New York Knicks. Matagal nang naghahanap ang Knicks ng tunay na superstar na magdadala sa kanila pabalik sa finals conversation. Ang pagdating ni Kawhi sa Madison Square Garden ay hindi lang basketball move, ito ay cultural shift. Pero may tanong, handa ba ang Knicks na isugal ang kanilang chemistry para sa isang mid-season acquisition? At handa ba si Kawhi na umalis sa West Coast gayong mas gusto raw niya ang mas mainit na klima at Western Conference teams? Ngayon, isipin natin ang epekto kung mangyari nga ito. Mid-season free agent na may superstar caliber? Bihirang-bihira. Ang team na makakakuha sa kanya sa mas mababang halaga para lang matapos ang season ay parang nanalo sa lottery nang hindi naghihintay ng draft. Pero may risk din. May conditioning concerns ba? May chemistry issues ba? At paano ang locker room dynamics kapag biglang may pumasok na malaking pangalan? Habang umiinit ang usapan tungkol kay Kawhi, may isa pang kwento na mas lalong nagpapainit sa NBA community, ang sitwasyon ng Utah Jazz. Bigla na lang sunod-sunod ang mga season-ending injuries. Una, inanunsyo na out for the season ang isa nilang key player dahil sa operasyon. Sumunod, isa pang big man ang dinumano'y may nose injury na season-ending din. At ngayon, may panibagong injury report mula sa practice na kailangan pang dumaan sa MRI para malaman kung makakabalik pa ngayong taon. Dito na nagsimulang magtaas ng kilay ang liga. Sa gitna ng masikip na playoff race at para-parating na draft na may high-value prospects, natural lang na pagdudahan kung may halong strategic tanking ang mga desisyong ito.
Kapag mas mataas ang draft pick, mas malaki ang tsansang makakuha ng future franchise player. Pero malinaw din ang paninindigan ng NBA laban sa anumang uri ng manipulasyon o pagpepeke ng injury status. Kaya ayon sa mga usap-usapan, raway na magpapadala ang liga ng sarili nilang doktor para suriin ang sitwasyon. Hindi ito pangkaraniwan. Ibig sabihin, seryoso ang NBA sa pagprotekta sa competitive integrity. Kung mapapatunayang lehitimo ang injuries, matatapos ang usapin. Pero kung makita nilang may inconsistency, maaaring magresulta ito sa multa o mas mabigat pang parusa. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang linya sa pagitan ng player development at tanking? Lahat ng team gustong mag-build for the future, lalo na kung malinaw na wala silang tsansa sa kasalukuyang season. Pero kailang ito nagiging unfair sa fans at sa ibang kupunan na lumalaban ng patas gabi-gabi? Sa dulo, dalawang storyline ang sabay na bumabalot sa liga. Una, ang posibilidad na isang superstar ay biglang magbago ng kulay ng jersey sa kalagitnaan ng season at mag-shift ng balance of power. Pangalawa, ang integridad ng kompetisyon na pinangangalagaan ng NBA laban sa anumang uri ng manipulasyon. Kung ikaw ang tatanungin, saan babagay si Kawhi kung sakaling maging available siya? Mas logical ba ang Lakers dahil sa location at win-now window? Mas seamless ba ang fit sa Warriors system? O mas dramatic at legacy-defining ang paglipat sa Knicks? At tungkol naman sa Utah, dapat bang makialam ang liga sa ganitong sitwasyon o bahagi lang talaga ito ng strategic rebuilding? Mga ka-Hoops Horizon, dito nasusubok ang tunay na galing ng front offices at ang tapang ng liga na protektahan ng laro. Ang mga susunod na linggo ay maaaring magdala ng isa sa pinaka-hindi inaasahang twists ng season. Kaya siguraduhin niyong nakatutok kayo dahil kapag may gumalaw sa mga kwentong ito, siguradong yayanig ang buong NBA landscape. I-comment nyo ang opinion nyo. Sino ang biggest winner kung mangyari ang mid-season Kawhi sweepstakes? At sa tingin nyo ba may katotohanan ng duda sa Utah o unfair lang ang mga akusasyon? Dito sa Hoops Horizon, hindi lang tayo nanunood ng laro. Hinihimay natin ang bawat galaw, bawat desisyon at bawat kontrobersya na humuhubog sa kasaysayan ng basketball.